Mataas po sa ngayon ang chance mga idol na i-cancel o i-void ng NBA ang kontrata nitong si Kawhi sa LA Clippers patungkol sa mga skandal at issue niya sa aspiration na tumatanggap daw ito ng under the table na bayad galing sa Clippers mismo. Sa isa sa ating balita patungkol sa Clippers ay bukas naman ang kanilang kampo na maghiwalay ng landas kay Kawhi kung sakaling gugustuhin naman daw niya. Despite na marupok itong si Kawhi Leonard, pero kung healthy naman, napaka-outstanding na numero ang kanyang naibibigay sa isang kupunan. Kaya mapahanggang sa ngayon ay marami pa rin naman ang gustong makuha siya kung sakaling siya'y aalis sa LA Clippers. Ayon kay Tom Haberstroh, nasa una ang Los Angeles Lakers, pangalawa ang Golden State Warriors at pangatlo ang Knicks sa mga interesadong kunin itong si Kawhi. So far mga idol, okay pa naman siya. Dapat lang talaga na maiwasan na siya ma-injured. Pero dahil nga kalakip na talaga ang injury sa pangalang Kawhi, dapat handa ang isang kupunan sa mga gantong posibilidad na baka siya'y masaktan at matagal na makabalik. Ang perfect na solusyon dito mga idol ay limitahan na lamang ang kanyang playing time para hindi ma-pressure o ma-stress ang kanyang tuhod para mapigilan ang anumang injury. Mukhang masusungkit na ni Cade Cunningham ang MVP award para sa season na ito mga idol, despite na marami naman siyang kaagaw sa ranking para sa number 1 spot. Eto kasi, malaki kasi ang impact ng mga na-disqualified sa nasabing award. Nasa listahan na malapit na pong ma-disqualify itong si Luka at Victor Wembanyama kasama si Nikola Jokic. Itong si Shai Gilgeous-Alexander ay hindi pa nakakabalik mga idol at mare-re-evaluate mismo pagkatapos pa ng isang linggo. Kaya patungo rin po sa disqualification itong si Shai. Kaya itong si Cade Cunningham sa ngayon mga idol ang mayroong pinakamataas na chance na masungkit ang MVP award. Well, patungkol naman sa stats, pinangungunahan sa ngayon ni Cade Cunningham ang Detroit Pistons, kaya wala ring duda kung siya ang mananalo. Hindi na importante sa ngayon para sa mga NBA player kung malaki ba ang isang shoe brand na kanilang pipirmahan. Si Nikola Jokic nga ay tumiwalag na sa Nike at pumirma sa 360 degrees na shoe brand mga idol. Samantalang si Kyrie Irving nasa anta na, sinamahan na si Klay Thompson. Kaya ang anta sa ngayon ang mayroong pinakamataas na chance na makuha itong si Stephen Curry. Mas mapapalago ng anta ang marketing kay Stephen Curry kung nakabenta ng nasa 10 milyong pieces itong si Klay Thompson under sa anta. Tsak na mas marami rin po ang maibebenta nitong si Stephen Curry considering na masikat itong si Steph kumpara kay Klay. Pero syempre dahil nga Splash Brothers sila, magkakaroon din po yun ng malaking epekto. Given na malakas na sa US itong anta mga idol, pangatlo sila sa powerful shoe brands sa ngayon, lalakas din po ang kanilang sales sa Asian market. Sa ngayon pa lang ay excited na rin po itong mga anta fans na makita itong sapatos ni Stephen Curry na gawa mismo ng anta.